Hello po mga ka-viewers. So, narito naman po ako, si Jenny Magat Vlogs. Today vlogs, magluluto po ako ng easy to cook na Italian pasta po. Lalo na po sa mga mamshi at sa mga OFW po, lalo na po sa Pilipinas na mataas po ang bilihin at ayun po para po gumanda po ang budget po natin at para sa mga anak natin at para mapakain po natin sila ng easy to cook pero masarap po yung food. Lalo na po ang budget po niya is low budget lang po siya. So ngayon po tara po at magluluto na po tayo. The same time po abang pong nagluluto ako, syempre para naman po hindi kayo mainip sa aking video, kasi sabi po ng iba na bakit daw ang haba ng video ko. Kasi po kapag po nagbablog ka, kailangan para magka-ads po ang iyong vlog, kailangan po niya talaga is 20 minutes to 30 minutes. O minsan nga yung 1 hour pa. Kasi kapag po ang vlog is short lang, ay hindi po siya magkakaroon po ng mga ads. So tayo po ay bagong vlogger pa lang, kaya ayun po, marami pa po akong mga pinag-aaralan kung paano po mapaganda ang takbo ng Jenny's Vlog po. Ayun nga po, pakikita ko po sa inyo ang mga ingredients. Ito po. Ayan po ang mga ingredients. So maghanda po kayo ng depende po kung ano pong half kilo na pasta. Tapos ayan po yung creme fraiche. Tapos ano po yung bacon. May bacon po siya pero ayan no, bacon po yan. Ipiprito ko muna po ang bacon. Ayan po ang ingredients po niya, bacon, pero hinalo ko lang po yung mga sausage. Para po mas lalo po marami po siya ang ingredients. Ayan, onion, garlic lang po. At saka lalagyan lang po ng pamintang durog. Ngayon po, para po hindi po siya magastos, siyempre po, number 1, ayun yung cooking oil po. Ayan, nakahanda na po siya, mainit na po siya. Pero para po, para po, lalo na po sa Pilipinas, para po hindi magastos, kahit po yung bacon lang po ang ilalagay po natin, pwede na po yun. Ngayon po, iaano ko na po, igigisa ko na po siya. Igigisa ko na po yung aking bacon. Ay, ipiprito po pala, sorry. Ayun po, yan po, para po makita ni po ninyo. Yan, ipiprito ko na po yung bacon po para po yan. Yan. Siyempre po, prito muna po natin yung bacon. Ayan po, ipiniprito ko na po siya. Kailangan po yung bacon, medyo, kailangan po yung brown po siya para po masarap. Ngayon po, kung wala naman po kayong bacon, hindi ko po alam kung magkano po ang presyo ng bacon sa Pilipinas, lalo na po sa mga mothers, pwede naman pong bumili kayo ng, alimbawa, yung 1/4 na baboy, slice po ninyo ng mga sobrang liit, ganun po. Kasi po dito, meron na rin kasing mga baboy na, yung pork, inusin na lang po natin parang sakit pag baboy. Yung mga pork po, meron na po kasing mga naka-slice na mga pork dito na parang ano po siya, yung lardo ng tawag po doon. Ngayon po, kung wala pong bacon at namamahalang kayo sa bacon, pwede rin po kayong bumili ng 1/4 na baboy, na pork, para po pang ano po ninyo, pang sahog po ninyo dito sa Italian pasta na niluluto ko po. Ayan po, ayan, piniprito ko po. Ayan.
Ayan po. Pagpiprito na po. Alam po ninyo, dito sa Paris, ang oras po, magbuhat po nung nag-vlog po ako, maaga na po akong nagigising. Yan po, itataas ko, ko muna po, ibabalik ko muna po yung video. Makita naman po ninyo ako. Yan. Buhat po ayan, piniprito ko na po yung bacon. Ayan, pagpiprito po ng bacon. Magbuhat po dito po pala, sorry po, dito po sa Paris, mahalaga po ang oras dito. At saka kapag pala OFW ka, ang bilis ng oras. Kagaya po ako, aga ko pong nagising, alas 6. Kaso po, ang problema, itong electric po namin, dapat kanina pa po ako nag-vlog. Kaya nagsabi na lang po ako sa amo ko na medyo late na lang po akong pumasok. Yung nga lang, late po ako matatapos niyan. Sabi ko po late, sabi ko doon sa matanda ko, late akong papasok, sabi ko, kasi nag-shutdown po kasi yung kuryente. Pero ngayon po, okay na po. Ngayon po, after po po na po yung bacon, naprito na po yung bacon, isusunod na po yung bawang. Ayan, kailangan po maprito po ng mabuti po yung bawang. Ayun po, pinaghalo ko na lang po yung bawang para po yung hindi niya na kailangan i-set aside. Ayan, ganyan-ganyan lang po ninyo yung bawang. Para po tipid kuryente pa po. Ganyan po. Kailangan tayong mga mother, ma-wisdom tayo. Ayan. Para-paraan lang, sabi nga. At least nagkakalasa pa po yung mga bacon. Yung nga lang, hihinain na lang po ninyo ang bang tawag dito? Yung kalan. Electric po yung kalan ko. Ngayon po, isunod na po ito po yung sibuyas. After yung bawang, sibuyas. Ayan po yung sibuyas. Ayan, ko na po, hinahalo-halo ko na po yung sibuyas. So, ibabalik ko muna po yung video. Haluin po natin yung sibuyas. Ayun, ihahalo ko na po yung sibuyas muna. Ayan po. Hinahalo ko na po ngayon na sibuyas. Pero nakita na po ninyo kanina, di po ba? Yan, hinahalo ko na po siya sa bacon, sa sibuyas, para po malasa. Ayun po, ganun po. Kaya, siyempre po, sa Pilipinas talaga, yung mga bilihin mahal. Kaya sabi nga, para makatipid po tayong mga mother, kailangan umisip po tayo ng paraan na, sandali, buksan ko lang po yung bisana, nakalimutan ko palang buksan. Umisip po tayo ng paraan para po makakain po tayo ng healthy food. Hindi yung, ayun nga, yung sardinas, walang sustansya yun. Kasi, yung sustansya, sorry po. Yung sardinas po kasi maraming pwedeng gawin doon. Pwede mo siya lagyan ng malunggay. O, di po ba? Ngayon, mabalik po tayo dito sa niluluto ko na Italian pasta food. Ay, sorry po. Italian, pasensya na po kung minsan nagkakamali. Italian pasta na niluluto ko po. Yan, yung Italian pasta. Yan na na po. So yung yung sibuyas nag-brown na po siya. Kasi hindi po maganda kapag ang sibuyas ayan. Alam niyo po, ang OFW po hindi po basta-basta. Diyan sa mga taga Pilipinas, hindi po basta-basta. Kaya kung meron po kayong mga sa Pilipinas, mga kung meron po kayong mga kamag-anak na nilagyan ko na po pala ng tubig. After po pala, saglit lang po. Focus muna po tayo dito sa niluluto ko. Kaya nga po ito pong vlog ko, kwentuhan po talaga, tsaka cooking, at tsaka iba't iba pa pong content. Mix-mix po siya. After po pala nung nagisana po yung sibuyas bawang, yung minix ko na po yung bacon.
lalagyan po ng tubig ngayon. Yan, lalagyan po ng tubig. Kasi po yung pasta niya, dati ko na pong niluto yun. Dati ko na po siyang, kumbaga sa ano, dati ko na po siyang pinakuluan at malambot na po yung pasta. Eh ngayon po, after po nung nagisa na po yung ano, yung bacon, tsaka yung bawang, yan. Nilagyan ko na po siya ng ano, ng tubig. Yan. Iintayin ko lang pong kumulo yung tubig. Pagkatapos po ng kumulo po yung ano, yung tubig, tatakpan po natin. E di, ayun nga po, meron na po siyang tubig, yung bacon, at saka yung pinirito kong bacon, at saka yung pinirito kong onion, garlic, pinagmix ko na po yun. Then, nilagyan ko na po siya ng water. E ngayon, na-boiled na po siya. Ayun, pinintay ko lang pong kumulo. Pagkatapos po nun, kapag na-boiled na po, na kulo-kulo na po yung tubig, ilalagay na po yung creme fraiche nun. Sandali po, lalagyan po pa pala ng asin. Konting asin lang po, kasi hindi po maganda yung, sandali lang po, nag-off. Hindi po maganda yung sobrang alat. Hindi po maganda yung sobrang alat. Kaya kukuha lang po tayo ng kutsara. Yan. Konting asin lang po ang ilalagay po natin. Yan. Kasi pwede naman po lagyan pa ng ibang ano po ito eh. Yan. Konting asin. Hindi po ako mahilig maglagay-lagay ng ano po. Hindi po ako mahilig maglagay-lagay ng mga Knorr cubes. Naglalagay lang po ako ng Knorr cubes. Kapag po naglalaga lang ako, at saka yung mga talagang kailangan pong kung talagang kinakailangan, kasi para naman po hindi masyadong magastos. Kasi kahit naman po walang Knorr cubes, kung masarap po talagang pagkaluto, masarap po talaga yan. Lalo na po sa mga mother sa Pilipinas, wag masyadong kailangan mag-isip din po tayo na sa pagluluto natin, kasi yung iba pa rin di sila makapagluto kung walang complete kailangan nag-iisip din po tayo ng kung paano makatipid sa pagluluto natin, pero masarap po. Ako po hindi po ako naglalagay talaga ng Knorr cubes, pero masarap naman po yung niluluto ko. Kasi kagaya po niyan, nagluluto po ako ng Italian pasta. After ko pong magluto niyan, papasok na ako po doon sa matanda ko, caregiver po. Dadalang ko rin po siya ng pasta. Matutuwa na naman. Last time po, dinalang ko po siya. Yung kung napanood nyo po yung lomi soup ko, ayun po, dinalang ko po siya nun. Tuwang-tuwa po siya nun. Kaya, ayun, dadagdagan natin ng konting tubig. Kasi depende po kasi sa pasta. Ayan, abang pong nagluluto ako, kukwentuhan ko po kayo. Ayan. Nilagay ko na po pala, ipapakita ko po sa inyo. Ayun po. Nilagay ko na po yung creme fraiche. Ayan. Pakukuloan ko po, ayan yung creme fraiche. Pakukuloan ko po yan. Madali lang naman pong yan kumulo eh. Ayan po. Ayan po ang Italian pasta ko. Ayan, ihintayin ko lang po na kumulo. Ngayon po magkwentuhan muna po tayo ulit. Ibalik ko. Nga po, tsaga-tsaga lang. Kahit nga po sa pagpo-vlog, tsaga-tsaga lang, bahala na po ang Diyos. Ganon. Pero siyempre sabi nga, kahit sinasabi po natin, bahala na ang Diyos. Siyempre, kailangan nag-e-effort po tayo. Kasi nga, sabi nga, nasa tao ang gawa,
nasa Diyos ang biyaya. At saka yun po, yung bawat decision po natin, pinag-pray po natin, o kung ano man po ang gusto po natin gawin o desire natin sa buhay. Ayun po, ilalagay ko muli yung mga natirang creme press po. Ang hangad naman po natin dito sa pag-YouTube channel po, kung sakali po, pala rin po tayo, ang makatulong din po sa kapwa po natin. Hindi naman po pang sarili po natin ito. Dahil gusto ko rin po na mag-mission, makatulong, lalo na po ngayon. Siyempre, minsan, marami din ang nangangailangan po ng tulong. Pero kahit naman po gano'n, nakakatulong din naman po tayo sa ngayon. Sabi nga, kahit hindi tayo mayaman, pero mayaman naman tayo sa pagmamahal sa ibang tao, na mga minamahal natin, mga tinutulungan natin, kahit na hindi ganun kalaki ang sinasahod natin dito sa Paris, nakakatulong naman po tayo kahit paano. Kasi wala naman po yun sa halagay basta po galing sa puso po natin ang tinutulong po natin. At saka tayo pong mga OFW, wag po natin sayangin ang mga kinikita po natin. Wag po natin pasukin yung pagsusugal. Kasi yung mga blessing po na binibigay ng Panginoon, kasi ang lahat po ay galing sa Panginoon. Yung mga blessing po na binibigay ng Panginoon, ingatan po natin yan. Galing po yan sa Panginoon. Kasi yung kalakasan po natin ay galing sa Panginoon. O kung walang ibibigay na kalakasan ng Panginoon, paano po tayo magtatrabaho? Kaya ang mga ano po natin, ingatan po natin, huwag po natin sasayangin, lalo na po hindi po ganon kadali ang magtrabaho. O lalo na po sa ibang bansa, ay nako, ayaw ko na lang mag-mention ng minsan mga naririnig ko na di ba, ang pagod na pagod daw sila, minsan nilang palapag. Pero dito naman po sa Paris, mababait po ang mga employer dito. Lalo na po ang mga friends, sumusunod po sila sa sa tama. Kapag halimbawa po nagtatrabaho ka sa kanila, kapag oras mo na, talagang paaalisin ka nila, hindi ka nila yung mag-aano po sila. Siguro kung meron man pong mga madalang po yun, kasi by my experience sa mga friends, talagang po sila, yung po bang mababait, at saka takot po sila sa batas nila. Hindi po sila nang-aabuso po ng mga workers dito, mga tao. Kaya I love Paris, France po talaga. Kung pwede nga lang po, dito na lang ako habang buhay kaso po syempre, dahil may pamilya tayo sa Pilipinas, someday kailangan din nating mag for good. Pero dinidesire ko rin po na pumunta din po ang mga pamilya ko rin po dito sa Paris. Pero yun nga lang po na syempre darating din ang panahon, uuwi din po tayo. Syempre country po natin yun, di po ba? That I mean, kung pwede nga lang, sabi nga na hanggang sa anyway, sabi nga, nagpaplano lang po tayo, pero ang Diyos pa rin ang masusunod sa buhay po natin. Ngayon po, dahil kumukulo na po ang yung po ng pasta ko, yung topping po niya, yan, titikman lang po natin saglit. Yan. Sana po wag po kayong magsawa, mga taga-Pilipinas, OFW sa buong mundo, huwag po kayong magsawang manood ng aking vlog. Ayun po, para sa akin po, nasasarapan po ako. Masarap na, kumbaga tama lang po sa tabang. Ipakikita po sa inyo po ang pagkulo niya. Ayun po, tignan po ninyo, di kumukulo na po siya. Ayun po. Tapos ngayon po, kapag luto na po yung kapag nakulo na po yung nga po niya, yung sauce niya, ilalagay ko na po ngayon, i-off ko lang po ang ilalagay ko na po yung pasta niya nun, yun po. Kaya
lagi po na ayun nga, ano pa ba sasabihin ko? Minsan po kasi marami po akong gustong ikwento, nakakalimutan ko po kasi, kaya yun po, masasabi ko na lang po na sa mga mamshi, ayun po na mag-isip po tayo ng mga lulutuin po natin na para makatipid po tayo. Ngayon, sa mga OFW naman po sa iba't ibang lugar at sa mga manonood, lagi po tayong mag-iingat at lagi po tayong manalangin sa Panginoon dahil ang Diyos lang po ang nakakaalam ng lahat dito sa mundo. Dahil ang buhay po natin ay galing sa Kanya at hiram din po natin ang buhay po natin sa Kanya. So ngayon po, i-off ko na po ang kalan. Yan. May background po ako para naman po, pero minsan po sabi nga po nila, medyo mahina lang po yung yung sounds ko kasi baka makaka-copyright po tayo kasi ayaw po ng YouTube yun. Ngayon po ilalagay ko na po yung pasta. Mamaya po ipapakita ko po sa inyo kapag na na po. Ayan, nilagay ko na po yung pasta. And then haluin ko na po yung pasta. Kapag po nahalo na po, ipapakita ko po sa inyo. Yan. Kasi yung yung pasta magsisip-sip pa yan. Yan, matutuyo pa yan. Kasi ngayon parang medyo pa siya. Yan. Kailangan kapag bumili po kayo ng creme press na, halimbawa po, saan na ba yung yung pinaglagyan ko ng creme press. Nawala na ata. Ito po. Kailangan pag bumili po kayong ganitong kalaking creme fresh, kailangan po ang pasta ninyo konti lang, siguro yung mga 1/4 siguro na pasta, parang ganito po siya. Sana ba yung pasta ko? Ang ko ba nilagay? Yes. Ito po pala. Halimbawa po, ang pasta po ninyo, ito, ganito. Ganito. Halimbawa po, ang pasta po ninyo is ganito kalaki. Yan, ganito po kalaki yung pasta ninyo. And then, ganito kalaki yung creme press ninyo. Para po masarap po yung Italian pasta po ninyo. With bacon. Kailangan po, kung ganito po siya kalaki, hindi ko alam, 500 gram, bawasan po ninyo para po malasa po yung Italian pasta po ninyo. Ayun po. So ngayon po, marami pong salamat sa mga manonood. Sana po nag-enjoy po kayo. At kung medyo po yung pagbablog ko, pasensya na po dahil bagu-baguhan pa lang po akong vlogger. At sa mga siguro kapag medyo matagal na ako, magiging maayos na po yung pagbablog ko. So, yun po, marami pong salamat sa panunood po ninyo sa vlog, sa Jenny's Vlog. Sa muli po, iba na naman po ang aking iba-vlog. Mag-iisip po ako ng i-content po. So, happy watching po. Happy lang po. Bawal ang sad. At lagi po tayong manalangin sa Panginoon. Para po mas marami, para po proteksyonan po tayo ng Panginoon. At lagi po niya tayong i-guide sa lahat po ng mga gagawin po natin. God bless po sa ating lahat. Bukas naman po muli. Ciao, ciao po.